eto ako, nandito ka, if you want to talk to me, go up. Ikaw yung mag-adjust, hindi ako ang mag-adjust sa'yo para may iakyat kita pataas. I want to protect also my own happiness. It's not being selfish, it's simply having boundaries kung hanggang saan. Hi classmate, kumusta po kayo? Tara, samahan niyo ako magkape at magkakwentuhan tayo. Ang pag-uusapan natin ngayon is, spicy yung coffee ko. Hindi ko rin alam kung bakit ganun. Siguro para mas tabang-tabang. Well, anyway, ang pag-uusapan natin ngayon classmate is life cheat code. Ano yung mga pwede nyong dapat na ginagawa para mas na-maximize po ninyo ang inyong mga katawan at para mas lalo ka maging productive. Okay? Number 1, pagkagising sa umaga, i-avoid nyo po yung pag-iinom agad ng kape. Okay? Katulad ko, napaka-very good uminom ng kape pero kanina pa po ako gising. Okay? Bakit? Kasi unang-una, since natulog po tayo for more than 8 hours, ang katawan po natin is dehydrated. Kaya mas importante po, para hindi ka magkaroon ng caffeine crash, ang unahin nyo po talagang gawin is uminom ng tubig. Kung kaya nyo nga sana ng konting stretching, much better. Pero kung hindi, uminom lang muna ng tubig. Yun ang unang-una nyong gagawin pagkagising ng umaga. Number 2 is, dapat nagkakaroon po tayo ng nap. Everyday, kalagitnaan ng sipag mo, kalagitnaan ng araw mo, dapat meron kang at least 20 minutes nap. Ulitin ko ha, 20 minutes, hindi po pwedeng sumobrang 30 minutes pataas. Kasi pag sumobra ng 30 minutes pataas, masakit na po yan sa ulo. Pag 20 minutes lang, nagre-reboot po yan ng katawan mo. Ibig sabihin, para po siyang nagsisimula ulit, parang kagigising mo lang. Kaya pag meron kang sobrang daming ginawa buong araw, wag na pong kalimutan at least 20 minutes na matulog. Number 3, stress relief hack. Ako, lalong-lalo na po ako, sanay na sanay akong umaga, hapon, gabi, talagang puro yung concern, puro yung problema, kasi yun po talaga trabaho. And you should learn to understand na kung gusto nyo po maging negosyante, ang buhay nyo po talaga sa araw-araw problema. Araw-araw po siya challenges. Kaya dapat maintindihan nyo po na part po talaga siya ng buhay nyo. Kaya hindi siya dapat iniiwasan. Kasi ang commonly sa atin, gusto natin mangyari sa atin yung nangyayari sa mga taong inahangaan natin, pero ayaw natin gawin yung mga ginagawa nila. Bakit nangyari sa kanila yung buhay na meron sila? And for me, bilang isang networker po dati, ang akin po talaga araw-araw is concern. Problema ng downlines mo, may mga downlines na minsan pasaway, pati problema nila, ikaw pa rin sumasalo, ikaw umaharap. May downline ka naman na nag-aaway-away, nag-aaway yung magkapatid, nag-aaway yung mag-asawa, and so on and so forth. Hindi pa natatapos at everyday po yan routine. Now, sa akin, ang ginagawa sa stress relief hack ko, pwede ka magkaroon ng pause. Okay? Ako dati, isa yun sa expensive na learning ko kasi ako napakalakas po ng loob ko na feeling ko minsan lahat na lang kakayanin ko or kaya ko na dumadating sa point na ang tawag ko dun battery, social battery ko. Pag yung katawan ko, yung battery ko lowbat na, ang tendency niyan, pag may mga problema ka pang harapin, minsan mainit na yan ang ulo mo. Ako, kahit drain na ako, hinaharap ko pa rin yan.
And doon ko na-realize na hindi pala dapat yon. Ang pwede mo palang gawin, pag drained ka na, stop mo muna lahat ng ginagawa mo, magpalakas ka muna. And paano ka magpapalakas? By simply walking. Maglakad-lakad ka lang. Kung maaarawan ka, much better. And if kaya mong iwanan mo ng cellphone mo, mas maganda. Kasi pag ginawa mo yon, automatic yung cortisol sa katawan mo, yung stress mo bababa, at tataas na naman ulit yung battery life mo. Then pag medyo nakapag-charge ka na, harapin mo na naman ulit yung mga dapat mong harapin. Kaya again, classmate, there's nothing wrong kung gusto mong magpahinga, there's nothing wrong kung gusto mong pero ulitin ko lang po, huwag naman pong sobrang tagal. Kasi sa akin, kung normally 15 minutes, 30 minutes, okay na po ako. Kasi may mga iba akong kilala na nagpahinga 1 month, 2 months, lalo po niyan lalala kasi siyempre yung issue mo sa mga tao mo or kung kanino man, baka lalong lumaki ng lumaki kasi hindi mo siya hinaharap agad-agad. Okay, Dax? Sa akin, number 4. Eto, minamaster ko na po ito ngayon ulit kasi ginagawa ko na to before na parang siguro na kinalawang na rin na hindi ko na siya napapractice, but this is very important for you to have a to-do list. Every day, dapat bago ka pa matulog, meron ka ng mga step-by-step na gagawin. And currently, ako right now, pag magtatrabaho ako, pag sasagot ako, kasi hindi naman natatapos na yung sinasagot ko sa cellphone, tuloy-tuloy na po siya. Kaya ang ginagawa ko, nag-headset po ako, meron akong pinapakinggan na certain music na ang title nito, pakita ko sa inyo kung nakita nyo ba? Yan ang title niyan, Breakthrough for Peak Performance. Pinapakinggan ko siya, nasa mga 40 minutes siya. Then, bawal ako gumawa ng kahit ano kung hindi sasagot lang ako dapat ng mga messages sa akin sa cellphone. Kasi minsan, sasagot ka, tapos pag sumagot ka, mag-tiktok ka, mag-Facebook ka, tapos malilibang ka na. Sa ending, ang konti lang pala nagawa mo, pero feeling mo, ang dami mong ginawa kasi ang tagal mong nakapag-online. Kaya right now sa akin, naka-step by step na yung mga dapat kong gagawin. Kung ngayon, katulad yan, after kong sumagot 40 minutes sa lahat ng mga sinasagot ko sa messenger, sumunod, kumain naman ako, in-enjoy ko yung food. After ko naman in-enjoy yung food, ngayon naman, nag-vlog naman ako. And mamaya naman, lalabas kami kasi Father's Day ngayon. Mamaya, magkakasama naman kami ng family ko. Kasi ang nagiging problema ko before, naka-criss-cross ko. Pag sinabing criss-cross, minsan nag-delete kami ng wife ko, ng anak ko, pero nagiging vlogger ako. Di siyempre, wala akong pakialam sa kanila. Binibidyo ko yung mga gusto kong i-video. Doon medyo nagkakaroon ng problema kasi hindi ako nagkakaroon ng present time with them. And the same thing sa pag nag-online. Minsan din, pag nag-online ka, oo nga, nagre-reply ka, pero end of the day, nanonood ka ng kung ano-ano, hindi mo nabibigay yung 100% attention mo. Kaya right now, sabi nila, ang pinaka-effective way daw talaga is parang ang multitasking classmate, parang ganito daw yan. Ang focus ka, mag-count ka, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, that is focus. Magsabi kang A, B, C, D, E, F, G, that is focus. Ang multitasking daw parang ganito, 1, A, 2, B, 3, C, 4, D, parang ganon. Naggaganon-ganon ka. Kaya hindi mo makukuha yung pinaka-peak performance mo sa ginagawa mo once na nagaganon tayo. Kaya much better pala na dapat isa lang talaga. Kung ang role mo ngayon maging tatay ka. Kung ang role ngayon maging kaibigan ka. Kung ang role mo ngayon kasama mo yung family mo, magkakarap kayo sa pagkain, galingan mo sa bawat role na meron ka at wag natin i-criss-cross. Kaya yun ang isang pang-apat na tip ko sa inyo, classmates, sa pag-hack ng buhay. Tapos sa akin, number 5, ito, ginagawa ko naman to, lalo nung pandemic days, kasi meron tinatawag na cold shower. Sabi nila napakaganda sa katawan na pag nag-dip ka sa bathtub, tapos sobrang lamig, maraming yelo, ang sarap sa katawan kasi nare-rejuvenate. Buti na lang na nakita ko na pwede rin pala na halos same effect siya kung mukha mo lang yung gagawin mong malamig. Kaya ang ginagawa ko, meron akong basin, meron akong parang ng tubig doon, sinasarado ko para hindi mag-drain yung water. Then nilalagyan ko ng malaking yelo. Tapos doon ko nilulublob ang mukha ko. Once na lalo nang medyo ang init na ng ulo ko. Umaga parang, ang daming mga nangyayaring ganito na gusto ko matapos siya lahat. Tapos ilulublob ko pag, refresh na naman ako. Kaya magandang reboot yan, classmates, sa atin. Lagyan mo ng malamig na tubig or hugasan mo mukha mo ng malamig na tubig. Napakagandang reboot yan sa sayo. Kasi always remember this, classmate.
lahat naman tayo pare-pareho lang 24 hours per day. Ang tanong lang dyan, paano mo siya maximize at hindi mo siya maximize kung hindi mo mismo kilala yung katawan mo. At sa ating number 6, memory upgrade. Paano ka ba mag-memory upgrade, classmate? Mas maganda pa rin, isulat mo talaga lahat ng gusto mong gawin. Isulat mo yung mga activities mo kasi ako, may ganyan ako. Dati, lagi ko nasabi, napaka-organize ko before. Lahat ng schedule ko, actually 1 month before tapos lang yung schedule ko. Siguro naging complacent lang din. And for the past, siguro pwedeng sabihin natin lumaki din siguro ulo na parang di okay na yan kasi ako naman yun, parang gano'n. But right now, since I have my new chapter ng life ko, di syempre bottom line, paano ba ako naging successful sa network? Uulitin ko lang naman ano bang ginawa ko, ba't ako naging successful? At yun din ang gagawin ko yun sa bago kong company na Ascendra, na sabi nga, ito, isingit ko lang out of topic to. Ako, I always believe na ang tao magbabago. But right now, mas nag-focus ako kung ano yung karakter mo nung nakilala kita. Kasi it's not that easy for you to change it eh. Kaya right now, sa akin, rather than wishing or training someone to change, mas naghahanap ako ng tao na gusto ko mas makatrabaho. Parang, eto ako ngayon, kung ikaw nandito ka sa level na to, nung una kong ugali, bababa ako kasi iaangat kita pataas. Pero only to find out na ang nasa-sacrifice ko pala yung sarili kong happiness, yung sarili kong life. Kasi napatanong ako nito, classmate, na for so long, I wish na maging maganda buhay ko. For so long, I work it hard na para maging okay ang lahat. But na-realize ko lang, ba't parang laging mainit ang ulo ko? Ba't parang lagi akong parang hindi okay? Yung pala, kasi gusto kong iligtas lahat eh. Gusto ko lahat ng tao dalhin sa taas, na ako tuloy yung nag-i-stay ng matagal sa baba. But right now, ito ng logic ko. Ito ako, nandito ka, if you want to talk to me, go up. Ikaw yung mag-adjust. Hindi ako ang mag-adjust sa'yo para may iakyat kita pataas. Kasi, ang pinaka-isang naging realization kanyang classmate na I want to protect also my own happiness. It's not being selfish, it's simply having boundaries kung hanggang saan. Kaya nga, sabi nga, parang nakwento ko to nung last na vlog ko na pagkakaalala ko na even mga kwento, kasi syempre sa akin right now, grabe yung character assassination talaga. That is the common, pinaka-basic na ginagawa pag sa network, pag umaalis ka, ika-character assassinate ka. Now, may mga ibang gustong sabihin sa akin yung mga info, kasi may mga, natatanong ako para kaming lalaro. Kasi may mga spy sila, may mga spy din kami, kabilaan. Di yung spy ko dun sa kabila, nagre-report sa akin na ito yung nangyayari, ito yung ganito, ito yung ganito. Tapos hanggang dumating lang sa point, sabi ko, parang huwag mo lang sa akin sabihin lahat. Sabi ko, mag-focus na lang tayo dito sa Ascendra. Focus na lang natin yung mas makatulong tayo sa mga nag-stay sa atin, makatulong tayo sa mga naniwala sa atin. Sabi ko, ayoko nang malaman yan. Sabi ko, paulit-ulit lang naman. Kaya sa inyo din, classmates, sana ma-realize natin na hindi tayo maging masyadong sensitive kasi ang tao i-judge ka as they are. They will judge you whether they like you or not. And ako, isa lang nakikita ko lagi, kung anong nakikita mo sa ibang tao, it's just a reflection of who you are inside. Then sabi ko, I don't have anything to prove kasi since noon, naakala ko pag naging successful ako, lahat ng tao magugustuhan ako. And only to find out, hindi rin pala. And ang ganda nga yung narinig ko kay King Panda eh. Sabi ni King Panda, ang nagiging mali daw ng mga ibang kliyente niya kasi si King Panda po, siya po yung nagbebenta ng mga armored car. Sabi niya, akala ng iba, perket mabait daw sila, wala naman daw silang kaaway, hindi daw sila tatalunin. But sabi niya, no, it's totally wrong kasi habang umaakit ka sa certain level ng life, meron at meron kang taong makakabangga. Kasi magdidesisyon ka eh. What if nagdesisyon ka ng A, pero yung gusto ng ibang kasama mo, letter B, di meron ka nang naging kalaban, whether mabait ka or hindi. Sabi ko, oo nga, no? Kaya, right now, mas magiging stoic ako na I don't need to explain to everyone kung sino ako. End of the day, I need to focus on myself. I need to focus sa mga tao nagtiwala sa akin. I need to focus sa family ko na pwedeng mas maging masaya kami everyday rather than na i-stress ako, i-explain sa mga taong ito na hindi ko pa nga siya nasasabi yung opinion ko, may decision na sila. Then, bakit kailangan pang explain? Diba? Kaya, yun. Number 7. Ito, lagi ko itong naririnig at nababasa sa TikTok din. Ginagamit ito ng mga Navy SEAL for box breathing. Na ako nagagamit ko ito pag ang init na ng ulo ko.
Ang 4 box breathing, classmate, inhale kang 4 seconds. Exhale kang 4 seconds. Parang hirap pala magsalita na nag-inhale. Kaya, yan. Pag medyo overwhelming ka na sa mga nangyayari sa'yo, there's nothing wrong to 4 seconds breathing, 4 seconds exhaling. Okay, classmates, it's our number 7 at ang ating number 8. Ang number 8 nating classmate, this is the 1% rule. Mag-improve ka lang ng 1% per day. Mag-improve ka 1%, paano ka naglilinis, paano ka naliligo, paano ka kumakain, paano ka nagbabasa ng libro, paano ka makipag-usap sa tao. Kasi, classmate, itong nakikita nyo sa akin, honestly, huwag nyo akong masyadong hangaan ng sobra. Kasi katulad nyo rin ako, marami ako naging failures, marami din ako naging mali na decision sa life. But end of the day, I don't focus on that and I don't define myself na ako yun. Nagkamali ako doon, move on, forward. Diba? Ganun lang naman kasimple ang buhay. Kaya para sa akin, classmate, if you really want na maging extraordinary sa field, kung nasaan ka man ngayon, improve 1% a day. Diba? Nagbasa ka dati ng libro, 10 letra, o di, 10 letra, 10 word. O di, gawin mo naman 11, gawin mo naman 12, gawin mo naman 13. Diba? Naranasan mo kumitang 10,000, anong pakiramdam na kumitang 12, 13? Dati naranasan mo may sideline ka na kumita ka 1,000 isang buwan. Anong pakiramdam 2,000? Dati nagbibigay ka sa church mo ng 5 piso. Anong pakiramdam mo 10? Yun lang. Dati kumakain ka sa kainan ng mga 300 pesos. Anong pakiramdam kumain ka naman 350? Yun lang, classmate. Ang consistent na upgrade, ay nako, di hamak na mas talo pa niyan kaysa yung nagbago sila ng isang araw. Di ba, 100% magbago ng araw. No? Wala, mas lamang ang dahan-dahan pero smooth pero steady. Kaya nga ako, I'm very excited for what will happen for us this 1 year na muna, huwag naman siya this coming 2025, this 2025. I know magiging ibang-iba ito kasi nagising ulit yung 100% na porsyento ng pagkatao ko because of itong ginagawa namin. Kaya sa aking classmates, sana mahanap mo rin yung magpapakilig sa'yo, sana mahanap mo rin yung bubuhay ng dugo mo ulit na parang hindi mo kailangan ng 8 hours na tulog, hindi mo kailangan ng motivation, hindi mo kailangan manood ng mga motivation or mga vlog na mga ganito para ka lang ma-motivate. Enough na meron kang ginagawa at yung ginagawa mo enough na bumubuhay ng dugo mo. Kaya paano niyang classmate? Sunod ulit.